Mayroong espiritual na pagkakamali na 90% ng mga Kristiyano ay hindi namamalayan at iyon ang dahilan kung bakit sila ay nananatiling mahirap kahit na tapat na naglilingkod sa Diyos. Ang pagkakamaling ito ay nakaugat na sa simbahan na maraming mga pastor ay hindi man lang namalayan na itinuturo nila ito. Kung sa tingin mo ay hinaharang ang iyong mga financial blessings, kahit na masunurin ka sa Panginoon, kung ano ang ihahayag ko ay magbubukas ng iyong mga mata. Ihanda ang iyong sarili dahil ang katotohanan ito ay maaaring magbago ng iyong buhay pinansyal magpakailanman. Marahil ay naitanong mo sa iyong sarili, bakit hindi nagbabago ang buhay ko sa pananalapi? Laging limitado? Ang masakit na tanong na ito ay umaalingaw-ngaw sa puso ng milyon-milyong Kristiyano sa buong mundo. Taos-puso kang naglilingkod sa Panginoon, ngunit tila may hindi nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng kasaganaang ipinangako sa banal na kasulatan. Nakikita mo ang iba na hindi man Kristiyano na umuunlad habang ikaw na naglilingkod sa Diyos ay laging nasa problema. At pagkatapos ay dumating ang masakit na pagdududa. Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Hindi ba ako karapat-dapat sa mga pagpapalang ipinangako sa Biblia? Itong tahimik na sakit na dinadala mo, kapatid, naiintindihan ko. Hindi ka nagrereklamo dahil may pananampalataya ka, pero sa loob-loob mo ay may nararamdaman kang hindi tama. Mas sinubukan mong mag-ayuno, magdasal, magbigay ng higit pa, pero parang may hindi nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng kasaganaan na ipinangako ng Diyos. At alam mo kung ano ang pinakamahirap? Ito ay kapag ang pagkakasala ay pumasok, iniisip na maaring ito ay isang kakulangan ng pananampalataya o ilang nakatagong kasalanan. Ngunit ngayon kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magpapalaya sa iyong puso. Ang problema ay hindi ikaw. Mayroong isang pangkaraniwang espiritual na pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga Kristiyano nang hindi man lang napagtatanto. Ito ay isang panlilinlang tungkol sa kaunlaran na nagpapanatili sa milyon-milyong anak ng Diyos na nakulong sa kakulangan kahit na sila ay tapat at masunurin. Ang pagkakamaling ito ay nakatago sa paraan ng pagkaunawa natin sa mga pangako ng Biblia tungkol sa kayamanan. Ikaw na nanonood sa akin ngayon ay hindi biktima ng tadhana. Ikaw ay anak ng Diyos na nagtataglay ng lahat ng ginto at pilak. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa kakapusan at pagdanas ng banal na kasaganaan ay nakasalalay sa pag-unawa sa isang espiritual na alituntunin na malinaw na itinuturo ng ilang pastor isulat dito sa mga komento. I break every curse of poverty upon my life. Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil ang iyong salita ay may kapangyarihan sa espiritual na mundo. Sa video na ito, matutuklasan mo kung anong pagkakamali ang humaharang sa iyong pananalapi at kung paano ito itama gamit ang salita ng Diyos. Ihanda ang iyong puso dahil ang susunod na darating ay maaring ang game changer na hinihintay mo. Ang espiritual na kamalian na nagpapanatili sa karamihan ng mga Kristiyano sa kahirapan ay nakalilito ang pagpapakumbaba sa kahirapan. Marami ang naniniwala na ang pagiging mahirap ay kapareho ng pagiging banal, na ang pagkakaroon ng pera ay kasalanan at ang kasaganaan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Ito ay isang kasinungalingan na sumira sa buhay, pinansyal ng buong henerasyon ng mga Kristiyano. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na ang pagiging mahirap ay isang birtud. Sinabi niya sa Mateo Kabanata 6, versikulo 33, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kasama sa lahat ng bagay na ito ang material na kasaganaan, saganang paglalaan, at mga mapagkukunang pinansyal upang matupad ang kaniyang mga layunin. Ang problema ay maraming mga Kristiyano ang walang kamalayan na tumatanggi sa kaunlaran dahil sa takot na magmukhang sakim. Nagdarasal sila para sa probisyon, ngunit pagdating nito nakonsensya sila sa pagkakaroon nito. Lumilikha sila ng espiritual na paglaban sa kayamanan na parabang ang pagpapala sa pananalapi ay isang bagay na masama. Ayaw ng Diyos na maging mahirap ka. Sa Deuteronomio Kabanata 8, versikulo 18, nasusulat, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos
sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Nakita mo ba yon? Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Hindi lang niya pinahihintulutan, binibigyan kanya ng kapangyarihan para umunlad. Ang kahirapan ay hindi lumuluwalhati sa Diyos. Ang nakaluluwalhati sa Diyos ay ang paggamit ng mga kayamanan na ibinigay niya sa iyo upang palawakin ang kaharian, pagpalain ng iba, suportahan ang gawaing misyonero, at pangalagaan ang iyong pamilya. Paano mo ito magagawa kung wala kang mapagkukunan? Paano ka magiging bukas palad kung lagi kang nangangailangan? Kapag naunawaan mo na nais ng Diyos na pagpalain ka sa material, nagbabago ang iyong pag-iisip. Huminto ka sa pag-aayos sa mas mababa at magsimulang maniwala na karapat-dapat ka sa pinakamahusay na iniaalok ng Diyos. Huminto ka sa pagtanggap ng kakapusan bilang normal at magsimulang umasa ng kasaganaan bilang isang natupad na pangako. Ngunit, ang pagtuklas sa error na ito ay ang unang hakbang lamang. Ngayon ay kailangan mong matutunan kung paano gawing praktikal na resulta ang paghahayag na ito sa iyong buhay pinansyal. Kailangan mong maunawaan ang mga tiyak na hakbang na magbubukas sa kaunlaran na inilaan na ng Diyos para sa iyo. Bago ko ituro sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na gabay sa pag-iwas sa kakapusan, kailangan kong ikuwento sa iyo ang kwento ni Maria, isang babae mula sa Quezon City na nabuhay sa eksaktong sitwasyong ito. Si Maria ay nagtrabaho bilang isang nurse tapat sa simbahan at nagbibigay ng ikapu sa relihiyon, ngunit palagi siyang nahihirapan sa pananalapi. Bawat buwan, ganoon din ang paghihirap. Mga overdue na bill, maxed out na mga credit card, walang pera para sa mga emergency. Siya ay lumaki na narinig na ang mga Kristiyano ay hindi dapat maghangad ng kayamanan, na ang mahalaga ay magkaroon ng sapat upang mabuhay. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan ito ni Maria. Nang makatanggap siya ng dagdag na pera na konsensya siya, nang makita niyang umuunlad ang iba, naisip niya na sila ay hindi gaanong espiritual. Nabuhay siya sa isang mabisyo na siklo. Nanalangin siya para sa probisyon, ngunit sa loob ay tinanggihan ng kaunlaran. Isang araw sa panahon ng matinding krisis sa pananalapi, nagsimulang magtanong si Maria kung talagang kalooban ng Diyos na mabuhay siya sa patuloy na kahirapan. Nagsimula siyang mag-aral ng mga talata tungkol sa kaunlaran at natuklasan niya na talagang nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak sa material na paraan. Noon ay nagpasya siyang baguhin ang kanyang pag-iisip tungkol sa pera. Huminto si Maria sa pag-aayos ng mas kaunti. Nagsimula siyang maniwala na karapat-dapat siya sa kasaganaan. Binago niya ang kanyang mga panalangin mula sa Diyos, bigyan mo ako ng sapat na sapat, sa Diyos, ibuhos mo ang iyong kasaganaan sa aking buhay upang ako ay maging isang mas malaking pagpapala. Sa loob ng ilang buwan, nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataon. Isang promosyon sa trabaho, dagdag na kita, matagumpay na pamumuhunan. Sa ngayon, hindi lamang komportable ang pamumuhay ni Maria, kundi sinusuportahan din niya ang 3 nangangailangang pamilya mula sa simbahan at tinustusan ang mga paglalakbay sa misyon. Nauunawaan niya na pinapaunlad siya ng Diyos hindi para maging makasarili, kundi para maging daanan ng pagpapala. Ang kanyang kasaganaan ay lumuluwalhati sa Diyos dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng higit pa para sa kaharian. Kung gusto mo ring baguhin ang iyong realidad sa pananalapi tulad ni Maria, isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang kasaganaan ng Diyos para sa akin. Ipahayag ito ngayon ng may pananampalataya. Ipinapakita ng kwento ni Maria na kapag iniayon mo ang iyong pag-iisip sa kalooban ng Diyos para sa kaunlaran, magbubukas ang mga pinto. Ngunit mayroong isang tiyak na paraan na kailangan mong sundin upang makita ang pagbabagong ito na nangyayari sa pagsasanay. Ang unang praktikal na hakbang sa pag-alis sa kakapusan na pag-iisip ay ang pag-renew ng iyong pangunawa sa mga pangako ng Diyos. Kailangan mong ihinto ang pagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng mga lente na nakabatay sa kahirapan at magsimulang makakita sa pamamagitan ng mga lente na nakabatay sa kasaganaan. Nang ipinangako ng Diyos sa Malakias Kabanata 3, Versikulo 3,
Nabubuksan niya ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ang mga pagpapala ng walang sukat, ibig niyang sabihin iyon. Maraming mga Kristiyano ang nagbabasa ng talatang ito, ngunit hindi mailarawan kung ano ang magiging pakiramdam ng pagkakaroon ng hindi masusukat na mga pagpapala sa kanilang praktikal na buhay. Iniisip nila na mayroon lamang sapat na pambayad sa mga bayarin. Ngunit ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa kasaganaan na umaapaw ng mga mapagkukunang natitira upang pagpalain ang iba. Kapag talagang pinaniniwalaan mo ito, ang iyong pananampalataya ay nagsisimulang makaakit ng mga pagpapalang ito. Simulan ang pagninilay sa mga taludtod ng kasaganaan araw-araw. Filipos 4:19, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang talatang ito ay hindi tungkol sa kaligtasan, ito ay tungkol sa masaganang supply. Ang Diyos ay may kayamanan sa kaluwalhatian, hindi kahirapan. Ang isa pang makapangyarihang talata ay ang awit 30:27. Magsaya at magalak ang mga nananabik sa aking katuwiran at patuloy na magsabi, dakila ang Panginoon na nalulugod sa kasaganaan ng kaniyang lingkod. Nalulugod ang Diyos kapag ikaw ay umunlad. Ang iyong kasaganaan ay isang dahilan ng kagalakan sa langit. Kapag binago mo ang iyong isip sa mga katotohanan ito, nagbabago ang iyong saloobin sa mga pagkakataon. Huminto ka sa pagtanggi sa mga pagpapala dahil sa huwad na pagpapakumbaba. Huminto ka sa pagtanggap ng mababang sweldo sa pag-aakalang ito ay espiritualidad. Nagsisimula kang magsikap para sa kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa dahil naiintindihan mo na ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamahusay mula sa iyo. Binabago na ba ng paghahayag na ito ang iyong pag-iisip? Pagkatapos ay mag-iwan ng tulad ngayon. Pinalalakas nito ang mensaheng ito at dinadala ang katotohanan ito sa mas maraming tao. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga salita na nagpapanibago sa iyong isip tungkol sa kasaganaan, mag-subscribe sa channel. Dito makikita mo ang mga aral na nakaayon sa iyong pananampalataya sa kalooban ng Diyos para sa iyong pananalapi. Ang ikalawang hakbang ay mas makapangyarihan at praktikal. Ito ay ganap na magbabago sa paraan ng iyong pamamahala ng pera araw-araw. Ang ikalawang hakbang ay baguhin ang iyong relasyon sa pera mula sa neutral patungo sa positibo. Maraming mga Kristiyano ang may maigting na relasyon sa pera na nakikita ito bilang isang bagay na makamundong, kinakailangan, ngunit hindi espiritual. Lumilikha ito ng panloob na salungatan na humaharang sa kaunlaran. Kailangan mong maunawaan na ang pera ay isang neutral na kasangkapan na maaring gamitin para sa mabuti o masama. Nang magsalita si Jesus tungkol sa mga talento sa Mateo Kabanata 25, nagtuturo siya tungkol sa pagpaparami ng mga mapagkukunan. Ang aliping nagbaon ng talento ay pinagsabihan, ngunit ang mga nagparami nito ay pinuri at ginantimpalaan. Inaasahan ng Diyos na pararamihin mo ang mga mapagkukunang inilalagay niya sa iyong mga kamay, hindi upang itago ang mga ito sa huwad na pagpapakumbaba. Simulan ang pagtingin sa pera bilang extension ng iyong Christian stewardship. Kung paanong inaalagaan mo ang iyong pamilya, kalusugan at kaugnayan sa Diyos, dapat mong pangalagaan mabuti ang iyong pananalapi. Hindi ito materyalismo, responsibilidad ito. Ang isang Kristiyano na pinangangasiwaan ng mabuti ang kanilang mga mapagkukunan ay nagpaparangal sa Diyos. Itigil ang pakiramdam na nagkasala kapag kumikita ka. Itigil ang paggawa ng mga dahilan kapag mayroon kang tagumpay sa pananalapi. Itigil ang pagtatago ng iyong kaunlaran sa takot sa paghatol ng iba. Kapag umunlad ka ng may integridad, ipinakikita mo na ang paglilingkod sa Diyos ay may kapakinabangan. Ang iyong maunlad na buhay ay isang buhay na testamento na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Bumuo ng isang abundance mindset sa lahat ng mga lugar. Kapag namimili, huwag palaging pumili ng pinakamurang option dahil sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat sa kalidad. Kapag binigyan ng pagkakataong madagdagan ng iyong kita, huwag itong tanggihan dahil sa maling pagpapakumbaba. Kapag may nag-alok sa iyo ng pagpapala, tanggapin ito ng may pasasalamat.
magsanay ng pasasalamat para sa mga biyayang mayroon ka na. Kadalasan, hindi naglalabas ng higit pa ang Diyos dahil hindi tayo nagpapasalamat sa mga natanggap na natin. Pagpasalamat sa iyong trabaho, sa iyong tahanan, sa iyong pagkain, sa iyong pamilya. Kapag nagpapasalamat ka, lumalakas ang iyong pananampalataya at tumataas ang iyong kapasidad na tumanggap. Ang pagbabago ng mindset na ito ay hindi nangyayari ng magdamag. Ngunit sa sandaling ipagkatiwala mo ito, magsisimulang lumitaw ang mga resulta ng mabilis. Ang iyong kakaibang ugali ay umaakit ng iba't ibang pagkakataon. Ang ikatlong hakbang ay ihanay ang iyong mga aksyon sa iyong bagong mindset. Hindi sapat na maniwala ka na nais ng Diyos na paunlarin ka. Kailangan mong kumilos bilang isang taong tunay na naniniwala dito. Ang iyong mga pasya sa pananalapi ay kailangang magpakita ng iyong pananampalataya sa paglalaan ng Diyos. Nangangahulugan ito na itigil ang paggawa ng mga desisyon batay sa takot at simulang gumawa ng mga desisyon batay sa pananampalataya. Kapag mayroon kang pagkakataon na mamuhunan sa isang bagay na maaaring magparami ng iyong kita, ngunit mag-alinlangan dahil sa takot, nagpapatakbo ka ng may kakapusan na pag-iisip. Kapag tinanggihan mo ang isang promosyon dahil mangangailangan ito ng higit pang responsibilidad, nililimitahan mo ang sarili mong mga pagpapala. Nais ng Diyos na bigyan ka ng higit pa, ngunit kailangan mong maging handa na tumanggap ng higit pasimulan ang pamumuhunan sa iyong sarili. Kumuha ng mga kurso, matuto ng mga bagong kasanayan at paunlarin ang iyong mga talento. Sinasabi sa Kawikaan 27:14, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon ang isang tao ay nagpapatalas ng mukha ng kanyang kaibigan. Kailangan mong patuloy na umunlad upang maging handa sa mas malalaking pagpapala na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Maging matalino sa iyong kasalukuyang mga mapagkukunan. Gamitin ang kaunting mayroon ka ng may katalinuhan upang ipagkatiwala sa iyo ng Diyos ang higit pa. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ng mabuti ang 1,000, paano ka ipagkakatiwala ng Diyos sa 100,000? Ayusin ang iyong pananalapi, bayaran ang iyong mga utang, at magkaroon ng plano. Hindi ito kawalan ng pananampalataya. Ito ay karunungan. Mamuhunan sa kaharian ng Diyos ng may kagalakan, hindi dahil sa obligasyon. Kapag nag-aambag ka sa gawain ng Diyos ng may masayang puso, naghahasik ka para sa masaganang ani. Sinasabi ng 2 Corinthians 9:3-6, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Kung determinado kang iayon ang iyong mga aksyon sa iyong pananampalataya sa kasaganaan, ipahayag sa ayong mga komento, ang aking mga aksyon ay sumasalamin sa aking pananampalataya sa kasaganaan ng Diyos. Ang pahayag na ito ay magpapatibay sa iyong determinasyon. Ngunit may isang pangwakas, mahalagang hakbang na napapabayaan ng maraming Kristiyano. Ang hakbang na ito ang magpapabilis sa iyong pagbabago sa pananalapi sa mga paraan na hindi mo maisip. Ang ika-4 na hakbang ay upang bumuo ng isang abundance mindset sa mga relasyon din. Maraming Kristiyano ang bukas palad sa Diyos, ngunit maramot sa kapwa. Nag-ika po sila, ngunit malupit pagdating sa pagtulong sa isang kapatid na nangangailangan. Lumilikha ito ng espiritual na pagbara na pumipigil sa buong daloy ng mga pagpapala. Kapag bukas palad ka sa iba, ginagaya mo ang puso ng Diyos. Sa mga gawa, Kabanata 20, versikulo 30, sinabi ni Jesus, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hindi lang ito moral lesson, ito ay isang espiritual na prinsipyo. Kapag nagbigay ka, isinaaktibo mo ang batas ng banal na katumbasan. Pinararami ng Diyos ang iyong kakayahang tumanggap. Maging bukas palad hindi lamang sa pera, ngunit sa iyong oras, iyong mga talento at iyong mga pagkakataon. Tulungan ang ibang mga Kristiyano na umunlad din, magbahagi ng kaalaman, gumawa ng mga referral, magbukas ng mga pintuan. Kapag tinulungan mong bumangon ang iba, itinataas ka rin ng Diyos. Ito ay isang espiritual na batas na hindi nabibigo, ipagdiwang ang tagumpay ng iba ng walang inggit. Maraming mga Kristiyano ang hindi komportable kapag nakikita nilang umuunlad ang iba dahil sa palagay nila ay binabawasan nito ang kanilang sariling mga pagkakataon.
Ito ay isang scarcity mentality. Sa ekonomiya ng Diyos, mayroong kasaganaan para sa lahat. Magsanay ng strategic generosity. Nangangahulugan ito ng pagiging bukas palad ng matalino, namumuhunan sa mga tao at proyekto na maaaring magparami ng epekto ng kaharian. Kapag tinulungan mo ang isang tao na umunlad upang mas mahusay na maglingkod sa Diyos, pinaparami mo ang iyong sariling binhi. Linangin ang mga relasyon sa mga taong mayroon ding kasaganaan na pag-iisip. Ang mga relasyon ay mahalaga para sa kaunlaran. Kung makikipag-ugnay ka lamang sa mga taong may pag-iisip sa kahirapan, maimpluwensyahan ka ng pag-iisip na iyon. Humanap ng maunlad na mga tagapayo na nagpaparangal sa Diyos ng kanilang kayamanan. Maging tulay ng pagpapala sa pagitan ng mga tao. Ikonekta ang mga nangangailangan sa mga maaaring tumulong. Maging facilitator ng blessings. Kapag naging palagi kang daluyan ng mga pagpapala sa buhay ng iba, ginagawa ka rin ng Diyos na magnet para sa mga pagpapala. Ang ikalimang at huling hakbang ay upang mapanatili ang isang saloobin ng patuloy na pag-asa. Maraming Kristiyano ang nananalangin para sa kaunlaran ngunit hindi nila ito inaasahan. Hinihiling nila ito ngunit hindi naghahanda na tanggapin ito. Sumisigaw sila ng mga pagpapala ngunit patuloy na nabubuhay na parang walang magbabago. Ito ay neutralisahin ang kapangyarihan ng panalangin. Kapag tunay kang naniniwala na uunlad ka ng Diyos, nabubuhay ka sa pag-asa. Paghandaan mo ang mga darating na pagkakataon. Mapapaunlad mo ang iyong mga kasanayan, naghihintay para sa mas malalaking pinto na magbukas. Inayos mo ang iyong mga pananalapi, naghihintay ng mas maraming mapagkukunan na dumating. Ang iyong inaasahan ay isang anyo ng pananampalataya sa pagkilos. Sa Marcos Kabanata 11 versikulo 24, sinabi ni Jesus, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo kapag kayo ay nananalangin, maniwala kayo na natatanggap ninyo ito at ito'y magiging sa inyo." Ang susi ay maniwala na natanggap mo na ito. Nangangahulugan ito ng pamumuhay na parang ang sagot ay nasa daan na. Ang iyong saloobin ng pag-asa ay umaakit ng mga pagpapala. Tanggalin ang paglilimita ng mga salita sa iyong bokabularyo. Itigil ang pagsasabi ng hindi ko kaya, mahirap, hindi ito gagana. Simulan ang pagdeklara ng ang Diyos ay naghahanda ng isang paraan. Ang aking sitwasyon ay nagbabago. Ang mga magagandang bagay ay darating. Ang iyong mga salita ay may malikhaing kapangyarihan. Gamitin ang mga ito upang bumuo, hindi upang sirain. Isipin ang iyong masaganang buhay. Isipin kung ano ang magiging hitsura kapag ang iyong mga pananalapi ay organisado, kapag mayroon kang masaganang mapagkukunan upang pagpalain ang iba, kapag ang iyong pamilya ay pinangangalagaang mabuti. Ang visualization na ito ay hindi walang laman na pag-iisip. Ito ay konkretong pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay bilang tanda ng mas malalaking bagay na darating. Kapag nakilala mo ang kamay ng Diyos sa maliliit na pagpapala, ipinagkatiwala niya ang mas malalaking pagpapala sa iyong mga kamay. Ang pasasalamat ay ang panggatong ng patuloy na kasaganaan. Ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan ding basagin ang mindset ng kakapusan. Maaari kang maging instrumento ng pagbabago sa pananalapi sa buhay ng ibang tao. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang isang tiyak na panalangin na tatatakan ng lahat ng iyong natutunan ngayon at magpapabilis ng iyong pagbabago sa pananalapi sa isang supernatural na paraan. Hindi ka nagkataon. Alam ng Diyos na kailangan mong marinig ang mga katotohanan ito ngayon. Alam niya na ang iyong pag-iisip tungkol sa kaunlaran ay kailangang i-renew. Ngayon, naiintindihan mo na ang pagkakamali ay wala sa iyong pananampalataya, ngunit sa paraan ng pagtingin mo sa mga pangako ng Diyos tungkol sa kaunlaran. Natuklasan mo na talagang gustong pagpalain ka ng Diyos sa material na paraan. Sama-sama tayong manalangin upang mabuklod ang paghahayag na ito sa iyong puso. Ama, salamat sa pagpapakita mo sa akin na ninanais mo ang aking kaunlaran.
Tinatalikuran ko ang bawat kaisipan ng kakapusan na naging hadlang sa aking buhay hanggang ngayon. Ipinapahayag ko na ako ay anak ng Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng ginto at pilak. Tinatanggap ko ang mga biyayang pinansyal na mayroon ka para sa akin. Nangangako akong gamitin ang kasaganaan na ito upang luwalhatiin ang aking pamilya. Na ako ay maunlad sa bawat lugar ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang panalangin ito na iyong ipinagdasal ay may kapangyarihan sa espiritual na mundo. Ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya ay nagbubukas ng mga pintuan na dati nang sarado. Ang iyong bagong pag-iisip ay inihahanay ka sa mga pagpapalang inilaan na ng Diyos para sa iyo. Magiging iba ang mga susunod na buwan ng iyong buhay. Kung pinabago na ng salitang ito ang iyong mindset, mag-iwan ng like ngayon. Ipinapakita nito na sumasang-ayon ka sa mga pangako ng Diyos tungkol sa kasaganaan at iyon ang mga abiso sa channel upang hindi mo makaligtaan ang anumang mga turo sa biblikal na kasaganaan. Dito ay patuloy kang lalago sa karunungan sa pananalapi ng Diyos, ngunit kung ano ang malapit nang mangyari sa iyo ay simula pa lamang. Mayroong ilang bagay na alam ng ilang mga Kristiyano tungkol sa kaunlaran na maaaring higit sa natural na magparami ng iyong mga pagpapala. Sa susunod na video, magbubunyag ako ng isang biblikal na sikreto tungkol sa pagbibigay na maaaring magbago ng iyong buhay, pinansyal sa loob lamang ng ilang buwan. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Ang Diyos ay marami pang ihahayag sa iyo ngayon.